Lahat ba ng pagsamba ay tunay? Paano natin malalaman kung tunay ang ating pagsamba? Yan ang ating sasagutin sa ating devotion ngayong araw na ito. Welcome muli sa ating araw-araw na paglalakbay sa kanyang salita. So sa araw na ito, ang ating paksa ay tungkol sa tunay na pagsamba, true worship. At ang ating talata ay makikita sa John chapter 4 verse 23 to 24. At ito ang sinasabi: "Subalit dumarating na ang panahon, at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsasambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan." What is true worship? Ano ba ang tunay na pagsamba? Naririnig natin ang salitang worship o pagsamba, pero naiintindihan ba natin ang ibig sabihin nito? At ginagawa ba natin ng tama ang pananambahan? Sa ating pag-aral ngayon ay maintindihan natin kung ano ba talaga ang tunay na pagsamba at paano natin ito gawin sa araw-araw nating pamumuhay. Worship is not the slow song that the choir sings. Worship is not the amount you give in the offering basket. Worship is not sitting on the monoblocks or chairs in the church. Yet these may be acts or expressions of worship, but they do not define what true worship really is. So, ito yung mga akala natin ay ito na ay pagsasamba. Pero hindi lahat ng ginagawa natin ay ito ay nakakabigay ng lugod o kaluwalhatian sa Diyos. Kahit na sinasabi nating ito ay relihiyosong gawain, pero paano ba talaga natin masasabi na ito ay nakakapagbigay ng glory sa Panginoon? Sabi nga, there are numerous definitions of the word worship. Ang Webster Dictionary, ang kanyang pag-define ng worship is like a spiritual discipline. Worship is to honor with extravagant love and extreme submission. True worship, in other words, is focusing on who God is and what He has done and what He has promised. So, ang tunay na pananambahan o pagsamba ay nakasentro kung sino ang Diyos, kung ano yung kanyang ginawa, at ganun din sa kanyang salita o kanyang mga pangako. Meron akong nais ibahagi sa inyong 3 P's of worship. 3 P's or 3 things about worship. Ang unang P is the priority of worship. We worship the Lord because He is God. Yes, true worship is a matter of the heart, expressed through a lifestyle of holiness. At makikita yan sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya na mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos, na maging matuwid sa Kanyang harapan. Let us make our worship as our priority. Gawin nating ang ating pagsamba ay isang priority. We worship God every day, not only Sunday. Ang pagsamba ay hindi lang linggo. Ito ay sa araw-araw nating buhay. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day sa ating buhay. At hindi lang araw-araw, kundi sa lahat ng ating ginagawa. We should worship God in everything we do. Anong sabi sa 1 Corinthians 10:31? Whether therefore you eat
you drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God. So when we eat, when we drink, or even if we exercise, we work, we wash clothes, and everything we do sa ating buhay, let us do it to worship the Lord. Kasi yun po ang tamang pagsamba. Ang hindi lang ang pagsamba ay pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng kanyang salita, panalangin. Kasama po ang lahat ng ating mga gawaing mabuti para sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya tayo ay nilikha ng Diyos na worship, created being to worship the Lord. Actually, yan po ang may nagsabi na isang saying that man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. The main purpose why God created us, why God saved us, is to glorify God and to enjoy Him forever. So yan po ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos, at higit sa lahat tayo ay Kanyang niligtas. Worship should be our life, our lifestyle. It is not an occasion or isang event lang, but it should be a continual practice or a daily action. It is not a religion or tradition. It is a relationship to be enjoyed every day. So yan po ang worship na kailangan, yan po ay priority ng ating buhay, and that is our main purpose why we exist, is to worship God. And everything we do, and everything we say, and everything we think, lahat ay nakasakop po ng ating buhay. So yan po ay number 1 sa ating priority list. And second P is the person we worship. Importante na yung object o kung sino yung tumatanggap ng ating worship. John 4:24 says, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Not all worship is true worship. It depends on the object of worship, or the center of worship. Who is the object and center of your worship? God must be the object of our worship. Meaning siya ang focus, the center of our worship, and sa lahat ng ating ginagawa. Center of our relationship, our work, and sa lahat ng ating ginagawa. So, it should be God. We must worship the true and living God and not ourselves. Marami pong nananambahan sa iba't iba pong mga Diyos-Diyosan. At even in the first commandment, ayan pang sinabi ng Diyos. Sa Kanya lamang, na Siya lamang ang ating sambahin at wala nang iba. Okay? And not even ourselves, at hindi rin yung mga bagay dito sa mundo, not even yung mga tinatawag nating idols, or yung mga ribulto, not even our riches or possessions. Our worship should be exclusive only to God, because God is a jealous God. Sa Kanya lamang, sabag ang Diyos natin ay siloso. And worship is only for Him. Not even the angels, yung time nung mga tao sa Bible, at may mga gustong i-worship yung mga angels, but they don't receive worship, because only God, only our living God deserves our worship. Our worship, of course, is directed of who God is. God is omniscient, all-knowing God. God is omnipotent. He is an all-powerful God. And God is an omnipresent one, all-present God. So, marami pa tayong mapapag-aralan tungkol sa Diyos, of who God is in the Bible. Ayan lang ang mga ilan dyan, but God, we cannot really define God, describe God in just one word. At hindi sapat
yung ating mga salita to describe Him. But we should know God and worship God, because worshiping involves knowing God every day, experiencing God every day. Yan po ang tunay na pananambahan. We must focus our worship on who God is and what He has done in our lives. So, sino po ang focus ng iyong worship? The persons of God should be the center of our worship. And lastly is the promise of worship. When we worship God the right way and the right motive, He is pleased and glorified. Sabi sa ating talata, sa ating versikulo, is that we worship God in spirit and in truth. Okay? And if we do this, God will respond to our worship by making our heart more like His. And God will be happy and be pleased. Yes, true worshipers must worship God in spirit and in truth. Worship must originate from within, from the heart. It must be sincere, motivated by our love for God and gratitude for all He is and He has done. Worship is not scripted, mechanical, or formalistic, but it does demand that all physical postures, symbolic actions, must be infused with heartfelt commitment and faith and love and zeal. Yan po ay balance ang worship, in spirit and in truth. Yes, this worship must be in truth, not only be in spirit, not only in our zeal, although some say yung spirit there is connected also the Holy Spirit that gives us the zeal. But whether it would be our spirit or the Holy Spirit, it connects us to how we worship in the will of God, in the Spirit's will, and in our spirit, that having our zeal and our love for God. So, we will understand that sa sunod na sabi niya that it's worship in truth. It must be in truth. Our worship must conform to the Scripture or the Word of God. It must be rooted in the truths of the Bible. And this makes it balanced, mga kapatid. It involves the heart, the affections, the totality of our being, and the truths of God's words. So, hindi lang yung emosyon, affection ang involved. It involves how we know the truth and we base ang worship natin sa katotohanan. Sabi nga, any affection or feeling or emotion stirred up by error or false doctrine is worthless. Okay, kung affection lang, emotion na hindi nakabase sa katotohanan, ay kulang, it's worthless. And the same, if puro alam natin na katotohanan na wala namang emosyon yung ating worship, para tayong robot yan. It should be balanced. Na sa ating worship, may minsan masaya, malungkot, pero ang worship na galing sa puso, filled with thanksgiving, ang thanksgiving galing sa puso, and sa ating isipan, na alam natin yung ginagawa natin. So, truth and emotion should go together. Nagsasama po yan, ang katotohanan at ang emosyon. So, sabi ni John Piper, true worship comes from people who are deeply emotional and who love deep and sound doctrine. Strong affections for God rooted in truth are the more and marrow biblical worship. So, sinabi dito is that yung truth and yung tinatawag niyang sound doctrine with emotions are balanced. They are both necessary in our worship. So, yan po mga kapatid. If we summarize this, ang ibig sabihin nito is when we focus on who God is and what He has done and what He has promised,
we can rejoice in His constant presence as we worship Him with other believers, whether in face-to-face or in virtual. Ayan po nangyayari ngayon. And maybe not only in church, but even in our houses, we can worship God. Actually, we can worship God everywhere, in anywhere, as we do our singing, even in as we work, o sa lahat ng ating ginagawa. So, just focus on who God is and what He has done. So, yan po ang tunay na pananambahan. So, ikaw ba ay tunay na worshiper? Ang tunay na worshiper ay may relasyon sa Diyos. At kung wala ka pang relasyon sa Kanya, kaibigan, kailangan mo muna magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. At yun ay sa pamamagitan ng Jesus na siyang tagapagligtas. At kung magtitiwala ka kay Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas, ay yun po ang simula ng iyong pagsamba. At sa ating mga kapatid, sa ating patuloy na paglilingkod at pananambahan, ang worship po ay patuloy nating exercise yan sa araw-araw. At enjoy natin ang presensya ng Panginoon. Sapagkat yun po ang pinaka-purpose kung bakit tayo nilikha at niligtas ng Diyos, is to worship Him. To worship Him in our service, to worship Him in our mission, evangelism, in our ministry, in sharing the Word of God, and even giving help sa peoples, whether yan ay charity, pagtulong sa mga mahirap, at marami pa. So yan ay gawin natin isang pananambahan para sa kaluwalhatian ng Diyos. So where do you enjoy worshiping God? And how do you enjoy His presence and experience joy while worshiping Him? So sana ay tayo po ay maging tunay na nagsasamba sa Diyos at ibinibigay natin ang tunay na pagsamba sa tunay at buhay na Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa inyong salita. Yes, you deserve our worship, O God, ng aming pagsamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. At ang pagsamba ito ay isang araw-araw naming ginagawa upang kilalanin kung sino ka, Panginoon, ang inyong ginawa o ginagawa sa aming buhay at sa inyong mga pangako. Salamat, O Diyos, na kahit marami kaming kakulangan, ay ayo po ay mapagpatawad na Diyos sa aming mga kasalanan at bumalik kami sa daan ng tunay na pananambahan na hindi po nakafocus sa aming sarili o sa aming mga accomplishment o sa aming mga kayamanan o anumang meron sa amin, sapagkat ito ay galing din sa inyo, sapagkat ang sentro at focus ng aming pagsamba ay ikaw lamang. Sa lahat ng aming ginagawa ay kayo lamang ang mabigyan ng kaluwalhatian. Salamat, O Diyos, at ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat muli sa inyong pakikinig at huwag nating kalimutan at lagi nating tandaan na ang buhay ay may kabuluhan kung ito'y inialay kay Kristo. Magandang araw sa inyo.